Matapos husgahan ni na Decem at ng black-haired woman ang mga kaluluwang dumaan sa Queen Decem, mula sa mag-asawang naglaro ng Twisted Darts, mga magkaibigang nag-reconnect sa bowling, hanggang sa TV star at isang otako sa arcade game. Isang kakaibang pagsubok naman ang haharapin ni Decem. Dalawang bisita ang dumating, pero ang isa sa kanila ay tila may mga alaala ng Queen Decem. Sa gitna ng kaguluhan, isang shocking revelation ang naghihintay. Nagising ang black-haired woman mula sa isa na namang panaginip tungkol sa isang batang lalaki at babae na nagngangalang Jimmy at Chavo. Sa panaginip, isang batang lalaki na nagngangalang Jimmy ang nakakita ng isang maliit na batang babae na naglalaro kasama ang isang aso sa isang frozen lake. Agad na nahulog ang loob niya kay Chavo dahil sa kanyang matamis na ngiti. Habang tumatakbo palabas para kausapin ang bata, nahulog si Jimmy sa isang hukay at tinulungan siya ng batang babae na makaahon. Sinubukan niyang kausapin ito, pero hindi siya sumasagot at ngumiti lang. Bingi pala si Chavo, pero sinubukan pa rin ni Jimmy ipakita na ayos lang siya at masaya sa pamamagitan ng pagtawa at paggulong sa niebe, na ginaya naman ni Chavo. Kinagabihan, ikinwento ni Jimmy sa kanyang ina ang tungkol sa bata at nalaman niyang Chavo ang pangalan nito. Paulit-ulit niyang binigkas ang pangalan niya at nangakong isang araw, ipapahayag niya ang nararamdaman niya sa ilalim ng mga bituin. Sa kabila ng paulit-ulit na panaginip, hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang isang bagong panel na ipinagawa ni Nona kay Decem. Laking gulat niya nang makita niya ang larawan ni Chavo mula sa kanyang panaginip. Dalawang bagong customer ang dumating sa Queen Decem, isang lalaki at isang batang lalaki. Nagkaroon ng tensyon sa atmosphere nang makilala ng mga lalaki si Decem at ang bar. Hindi tulad ng mga typical na guests. Mukhang may alam ang lalaki tungkol sa Queen Decem at maging sa mga mannequin sa likod ng bar. Biglang hinostage ng lalaki ang batang kasama niya at tinutukan ito ng chopsticks. Nagtangka siyang magbanta at humiling na palayain siya mula sa lugar na iyon. Bago pa makapagdulot ng anumang pinsala, mabilis na gumalaw si Decem at ginamit ang kanyang mga invisible threads para ma-restrain ang lalaki. Ngunit kasabay nito, nawalan ng malay ang black-haired woman nang bigla siyang patulugin ng batang lalaki gamit ang isang mysterious ability. Laking gulat ni Decem nang malantad ang tunay na anyo ng bata. Isa siyang arbiter na nagngangalang Ginty. Ipinadala siya roon para harapin si Decem at usisain ang mga naging desisyon nito. Sa isang matinding palitan ng salita, tinanong ni Ginty kung bakit hindi nagawang husgahan ni Decem ang black-haired woman. Ipinaliwanag ni Decem na dahil alam na ng babae na siya ay patay na, hindi niya ito maaaring hatulan sa parehong paraan tulad ng ibang guests. Galit si Ginty sa kakulangan ni Decem ng objectivity at sinabing pinapahina nito ang pagiging arbiter niya. Nagsimula ang isang physical confrontation sa pagitan nilang dalawa, ngunit bago pa ito lumala, dumating si Nona at mabilis na pinigilan si Ginty. Sinabi ni Nona na ang buong pangyayari ay isa palang pagsubok para kay Decem. Ang lalaki na dumating ay isa lamang puppet na may implanted memories, at ang tunay na pagsubok ay para mapansin ni Decem na wala ring sariling mga alaala ang batang lalaki. Sa kabila ng mga nangyari, sinabi ni Nona na nabigo si Decem sa kanyang pagsusulit. Hindi niya nagawang mapanatili ang kanyang focus at hinayaan ang kanyang emosyon na makaapekto sa kanyang hatol. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Decem at tinanggap ang resulta ng kanyang pagkabigo. Matapos ang mga pangyayari, dinala ni Claves si Ginty at ang puppet palayo. Samantala, nag-decide si Decem na patulugin muli ang black-haired woman. Sa kanyang pagtulog, muli siyang nanaginip tungkol kina Jimmy at Chavo. Dumating si Mayu, isang high-energy high school student, at si Harada, isang sikat na boy band member mula sa grupong CHA sa Viginti, isang bar na pinamumunuan ng arbiter na si Ginty. Hindi tulad ng eleganteng Queen Decem, ang Viginti ay may mas matinding atmosphere. Si Mayu ay overjoyed na makita ang kanyang celebrity crush, habang si Harada naman ay halatang irritated at mas gustong bumalik sa kanyang girlfriend. Ipinahayag ni Ginty na kailangan nilang maglaro ng twister, pero syempre, may madilim na twist. Sa bawat hakbang nila sa mat, nagbabago ang tiles na may mga nakakatakot na epekto, may mga tiles na sobrang init na halos masunog sila at may iba namang nagyayelo na halos magpamanhid sa kanila. Sa kabila nito, enjoy si Mayu, lalo na't sobrang fan siya ni Harada. Habang si Harada ay patuloy na lumalaban para lamang matapos ang laro, si Mayu naman ay tuwang-tuwa, tila ba hindi alintana ang panganib. Sa bawat galaw, nagiging mas magulo ang laro.
pero ang energy ni Mayu ay nananatiling mataas. Biglang nagdesisyon si Ginty na gawing mas brutal ang laro. Sa huling challenge, ang Twister Mat ay biglang naging isang platform na nakalutang sa ibabaw ng matutulis na spikes. Sa sudden death round na ito, sino man ang unang matalo ay babagsak diretso sa mga spikes. Sa gitna ng tensyon, tila handa si Harada na itulak si Mayu para mailigtas ang sarili. Ngunit bago pa ito mangyari, sa halip na lumaban, voluntaryong nagdesisyon si Mayu na bumagsak na lang. Ayaw niyang mapahiya, o sa kanyang sariling salita, maihi sa harap ni Harada sa sobrang takot. Laking gulat ni Mayu nang mapagtanto niyang ligtas siya matapos bumagsak sa mga spikes. Iyon pala, mga pekeng spikes lang ang nasa ibaba. Doon rin niya naalala kung paano siya namatay, nadulas siya sa banyo habang naliligo dahil sa sabon. Samantala, si Harada naman ay nagsimulang maalala ang kanyang sariling pagkamatay. Pinaslang siya ng kapatid ng dating ex-girlfriend niya, na nagpakamatay noon, matapos niyang lokohin. Sa gitna ng kanyang guilt at realization, napagtanto ni Harada ang bigat ng kanyang mga ginawa noong nabubuhay pa siya. Matapos ng lahat ng nangyari, tila napalapit si Harada kay Mayu, na sa kabila ng kanyang pagka-fangirl, ay ipinakita rin niya ang kanyang kabutihan at katatagan. Pinahanga siya ng positivity ni Mayu, at tila unti-unti siyang nakaramdam ng relief sa kanyang guilt. Nagbihis si Mayu ng bagong outfit at gumawa sila ng isang impromptu concert para sa mga staff ng Viginty. Si Mayu ay sumayaw at tumili tulad ng isang tunay na fangirl habang si Harada ay parang bumalik sa kanyang boy band persona, nagbibigay ng all-out performance. Naglalakad-lakad ang black-haired woman sa Quindecim nang mapansin niya ang isang libro na may pamagat na Chavo. Agad niyang naalala ang mga panaginip niya tungkol sa isang batang lalaki at babae, at unti-unting na-realize na siya nga ay patay na. Nangingibabaw ang lungkot at pagkalito habang dahan-dahan niyang tinatanggap ang katotohanan ito. Tinanong ng black-haired woman si Decim kung kanino ang libro, at ikinwento ni Decim ang tungkol kay Queen, ang dating arbiter ng Quindecim. Ipinaliwanag niya na bago siya maging arbiter, si Queen ang namamahala sa mga death games. Gayunpaman, matapos ang kanyang huling laro, nagdesisyon si Queen na iwan ang posisyon at lumipat sa Information Bureau. Nag-flashback kung saan pinanood ni Decim ang isang laro ni Queen. Noong una, napansin ng mga superior na hindi ginamit ni Decim ang remote na nagbibigay ng physical manipulation sa mga players, isang karaniwang gamit ng mga arbiters para ilabas ang darkness o totoong nature ng mga kaluluwa. Ipinaliwanag ni Decim na nakalimutan niya itong gamitin, pero dagdag pa niya, nirerespeto niya ang mga taong namuhay ng buo at totoo. Naantig si Queen sa kanyang sagot at pinaalalahanan siya na alagaan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Habang si Queen ay nasa Information Bureau, nakipagkita siya kay Nona para mag-inuman at magkumustahan. Napag-usapan nila si Decim, at sinabi ni Nona na kakaiba ito sa ibang arbiters dahil meron itong human emotions. Bagamat ito ay unusual at hindi alinsunod sa tradisyon ng mga arbiter, naniniwala si Nona na ito ang nagbibigay kay Decim ng mas malalim na pag-unawa sa mga kaluluwa ng kanyang mga guests. Bigla namang dumating si Oculus, ang matandang tagamasid, at nakita rin niya ang libro ni Chavo. Napaisip ito kung bakit mahalaga ang librong iyon, ngunit hindi siya nagtanong ng higit pa. Samantala, sa Quindecim, ipinakita ni Decim ang mga bagay na mahalaga para sa kanya sa black-haired woman. Sa likod ng bar, may isang silid kung saan nakadisplay ang mga mannequins, mga replikang ginawa mula sa mga kaluluwang napunta na sa void. Sa halip na itapon o kalimutan, pinili ni Decim na panatilihin ang mga ito bilang alaala. Para kay Decim, ito ang paraan niya ng pagbibigay galang sa mga buhay na minsang kanyang hinusgahan. Nakita ng black-haired woman ang sincerity ni Decim at unti-unting nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang pananaw. Sa kabila ng kanyang papel bilang isang arbiter, si Decim ay may genuine na concern at respeto para sa mga tao. Matapos ng mga pangyayari sa Quindecim, inatasan ni Nona si Castro, ang overseer ng mga kaluluwa, na ipadala ang susunod na mga guests kay Decim. Ngunit sa halip na mga ordinaryong kaluluwa, nag-decide siyang ipadala ang dalawang special guests. Hindi malinaw kung bakit o kung ano ang magiging epekto nito, ngunit halatang isa itong pagsubok para kay Decim. Sa pagsunod sa plano ni Nona, dalawang bagong kaluluwa ang ipinadala sa Quindecim. Ang isa ay isang batang lalaki na nagngangalang Shimada, at ang isa naman ay si Tatsumi, isang detective. Ipinaliwanag ni Decim na kailangan nilang maglaro ng isang laro upang maipasa ang kanilang judgment.
Pero may isang twist, isa sa kanila ay isang murderer. Habang naghahanap ng paraan para makatakas, nahanap ni Shimada ang isang kutsilyong may dugo sa kanyang mga gamit. Nangangamba at litong-lito siya, hindi matandaan kung bakit at paano ito napunta sa kanya. Si Tatsumi naman ay nanatiling kalmado, gamit ang kanyang mga detective instincts para suriin ang sitwasyon. Pinili ng roulette ang larong air hockey. Simple lang ang mechanics, kailangan nilang magpasok ng puck sa goal ng kalaban. Sa bawat puck, may naka-engrave na drawing ng isang organ ng katawan. Skating career, yung nanay niyang laging nandoon para sa kanya. Naalala lahat ang sakit, pero mas matindi ang regret. Hindi lang dahil namatay siya, kundi dahil hindi habang naglalaro, unti-unting bumabalik ang mga alaala nila. Naaalala ni Shimada ang mga masasayang araw kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Samantala, si Tatsumi ay nagkaroon ng flashback sa trahedyang sinapit ng kanyang asawa, na brutal na pinaslang. Sa kabila ng sakit na nararamdaman nila sa laro, determinado silang magpatuloy. Sa bawat goal, mas marami pang alaala ang bumalik. Naalala ni Shimada na ang kanyang kapatid ay inatake at pinagsamantalahan, habang si Tatsumi ay muling naalala sa kanyang isip ang sinapit ng kanyang asawa. Matapos ang brutal na pagpaslang sa kanyang asawa, siya ay nagbago at naging workaholic. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan, naging malinaw ang kanilang mga motivation, pareho silang naghahangad ng hustisya. Ngunit mas bumigat pa ang sitwasyon nang magdesisyon si Decim na i-level up ang laro. Pinaparamdam niya ang tunay na sakit ng bawat organ na tinamaan ng puck. Kahit na hirap, parehong nagpatuloy sina Shimada at Tatsumi, patuloy na nilalamon ang kanilang galit at pagkamuhi. Samantala, nanunood ang black-haired woman ng mga nangyayari. Gusto niyang maintindihan ang mga motivation ng dalawang lalaki. Dahil dito, nakiusap siya kay Decim na ipakita sa kanya ang mga memorya ng mga bisita. Nagulat at nag-worry siya nang malaman niya ang buong katotohanan, pareho silang mga mamamatay tao. Si Shimada, sa kabila ng kanyang pagmamahal sa kapatid, ay humantong sa pagpatay upang makapaghiganti. At si Tatsumi naman, matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, ay nagdesisyon ding pumatay upang ipatupad ang kanyang sariling bersyon ng hustisya. Malinaw na mas naging complicated ang judgment na kailangang gawin ni Decim. Sa pagitan ng paghihiganti at paghahanap ng hustisya, at kung sino ang karapat-dapat na mapunta sa Void at sino ang dapat ma-reincarnate. Sa pagpapatuloy ng laro sa Queen Decim, activated na ang twist na kung ano ang na-score na puck, mararamdaman ng di naka-score ang sakit sa parte ng katawan na naka-engrave dito. Naka-score si Tatsumi, at naalala ni Shimada ang ilang bagay. Gustong maghiganti ng kapatid niya sa dalawang tao, ang lalaking nagsamantala at ang lalaking walang ginawa at nanood lang. At gamit ang kutsilyo na nasa bag niya, ay pinatay niya ang nagsamantala sa kapatid niya ngunit nasaksak siya rin nito. Naka-score si Shimada at nasaktan sa puso si Tatsumi. Naalala niya na noong pinatay niya na ang suspect sa pagpatay sa asawa niya, doon siya nagsimula na gumawa ng sariling bersyon niya ng hustisya. Naka-score ulit si Shimada at utak ang naka-engrave sa puck. Sabay na naramdaman ni Tatsumi ang sakit at ang pagbalik ng mga alaala niya. Noong nabubuhay pa si Tatsumi at bago pa pinagsamantalahan ang kapatid ni Shimada, sinusundan na niya ang lalaking suspect. Ngunit sa actual na pangyayari ng pagsasamantala nito sa kapatid ni Shimada, ay wala siyang ginawa para pigilan ito. Sa araw na pinatay ni Shimada ang lalaking nagsamantala sa kapatid niya, dumating rin si Tatsumi sa apartment ng lalaki. Dahil sa di inaasahan na pangyayari, napatay ni Shimada si Tatsumi. Ibinunyag ni Tatsumi na si Shimada pala ang pumatay sa kanya. Hindi kriminal ang isang tao kung wala itong biktima, ang naging rason ni Tatsumi kung bakit nanood lang siya. Kaya hinayaan niyang mangyari ang mga bagay na iyon sa kapatid ni Shimada. Dahil sa galit, sumugod si Shimada kay Tatsumi pero pinigilan siya ni Decim. Pinaalala ni Decim na patay na sila, kaya hindi na sila pwedeng mamatay ulit, pero pwede pa rin silang masaktan. Ngunit kahit ganun, gusto pa rin maghiganti ni Shimada kay Tatsumi. Kulang pa ang mga kailangan ni Decim para husgahan sila, kaya ibinaba ni Decim ang kutsilyo at inilapag ang mga hockey pucks ni Tatsumi sa harap ni Shimada. Sinubukan ng black-haired woman pigilan si Shimada at hinimok siyang huwag magpadala sa galit, pero nabigo siya. Sa huli, pinili ni Shimada ang paghihiganti at sinaksak niya ang mga pucks at naramdaman ni Tatsumi ang mga pisikal na sakit. Pareho silang ipinadala sa Void, isang walang hanggang kadiliman kung saan wala ng pagbabalik. Conflicted ang black-haired woman sa paghuhusga ni Decim dahil sa sinasadya niyang ilabas ang worst side ng isang tao.
Para sa kanya, complex ang isang tao at hindi ito dapat agad husgahan dahil lamang sa lumabas ang ibang side ng kanilang personality. Sa flashback ng unang pagkagising ni Decem, nagising siya sa parehong lugar kung saan unang nakita ang black-haired woman, sa tabi niya si Nona. At sinabi niya na isa siyang arbiter at ang tungkulin niya maghusga ng kaluluwa ng mga tao. Sinabi niya din ang mga rules para sa mga arbiter. Ang mga arbiter ay hindi maaaring tumigil sa paghatol, sapagkat ito ang dahilan ng kanilang existence. Ang mga arbiter ay hindi maaaring nakakaranas ng kamatayan, sapagkat ito'y maglalapit sa kanila sa pagiging tao. Ang mga arbiter ay hindi dapat makaramdam ng emosyon, sapagkat sila ay mga puppet lamang. Ang mga arbiter ay hindi maaaring makipagtulungan sa buhay, sapagkat ito ay magpapahamak sa kanila. Pagkatapos ng flashback, pumunta siya kay Nona. Dala-dala ang bigat ng mga nangyari sa huling laro. Inamin niya na may mali sa paraan ng paghuhusga nila, na paglabas nila ng dark side ng isang tao. Ipinahayag niya na hindi niya kayang husgahan ang taong may makabuluhang buhay, dahil may respeto siya sa mga ganong tao. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Nona na malapit nang mabuo ang alaala ng black-haired woman, at kailangang hatulan na siya. Tumanggi si Decem sa alok ni Queen na ipadala ang kumpletong alaala ng black-haired woman, gusto niyang siya mismo ang makaalam sa kakayahan nito. Pero pinaalala ni Nona na kahit alam niya na ang nature ng black-haired woman, ay hindi pa rin niya maintindihan ito at tahimik na nagalit si Decem. Pinuntahan ni Decem ang black-haired woman at binanggit niya na hindi dapat nagtatagal ang mga human souls sa realm nila Decem. Meaning, na malapit niya na husgahan ito. Bumalik sila sa Queen Decem, at dumating ang special guest, isang matandang babae, si Sachiko Yumura at isa siyang illustrator. Pamilyar rin sa kanya ang imahe ni Chavo. Pinili nilang laruin ang isang card game na Old Maid, pero ang mga baraha ay larawan ng mga alaala ng players. Habang naglalaro, napansin ni Sachiko ang ilang larawan na pamilyar, kasama na ang isang larawang hindi niya natapos iguhit. At unti-unti, natuklasan niyang patay na siya. Sa gitna ng laro, lumabas ang Chavo sa baraha, ang librong paulit-ulit sa panaginip ng black-haired woman. Inalala ni Sachiko ang kwento, na siyang nag-trigger sa black-haired woman na maalala, na ang nanay niya ang madalas nagbabasa sa kanya ng kwento ni Chavo. Doon niya rin naalala ang pangalan niya, siya si Chiyuki. Mas tumindi pa ang mga emosyon na nararamdaman niya matapos niyang makita ang card na merong image ng sapatos na pang-ice skates. Nang matapos ang laro, si Sachiko ay masaya at nakapaglaro ulit ng cards at ipinadala siya sa reincarnation. Si Chiyuki naman ay naiwan, na may tanong sa sarili, na kung paano siya namatay. Samantala, nag-uusap sina Nona at Queen tungkol sa pagpapadala ng buong alaala ni Chiyuki. Hiningi ni Nona ang mga memories ni Chiyuki at nagbigay ng side comment si Queen, na hindi ganun karami ang memorya nito at maaga siyang nawala. Hindi alam ni Oculus na nangyayari ito, na nagsimulang magsuspecha sa kilos ni Nona matapos nitong tingnan ang alaala ni Claves. Ngayon na nagka-crumble na ang katawan ni Chiyuki, isang bagay na lang ang dapat gawin. Husgahan ni Decem si Chiyuki. At ano ang pinaplano ni Nona at ano gagawin ni Oculus? Si Mayu ay muling nagising sa bar ni Ginty, masayang makita si Harada pero walang reaksyon si Harada sa kanya. Ipinaliwanag ni Ginty na wala pa ang kaluluwa nito, at ang tanging paraan para maibalik ito ay ang magsakripisyo ng isa pang kaluluwa. Pumayag si Mayu na ialay ang sarili niyang kaluluwa, pero binalaan siya ni Ginty, kailangan niyang mamili, si Harada, o isang random na tao na naghihintay pa ng death game. Nahirapan si Mayu sa desisyon. Gusto niyang malaman kung sino ang isa pang tao, pero tinanong siya ni Ginty na, anong klaseng tao ba ang kaya niyang isakripisyo para sa taong mahal niya? Samantala, inalala ni Decem ang unang pagkikita nila ni Chiyuki. Naalala niyang hindi siya kailanman pumayag maglaro ng death game, kaya ipinatulog niya ito at ipinagpaliban ang judgment, sa pahintulot ni Nona. Sa present, bumalik si Chiyuki sa Queen Decem, nakasuot ng purple leotard, nagulat siyang naging skating rink ang bar. Hiniling ni Decem na mag-perform siya. Habang umiikot siya sa yelo, nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala, dati pala siyang professional figure skater na naimpluwensyahan ng librong Chavo. Pero dahil sa isang injury sa tuhod, napilitan siyang tumigil. Lalo siyang nalugmok sa depression, hanggang sa wakas, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Ibinahagi ni Chiyuki na hindi ang pagkawala ng skating ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan. Naramdaman niyang noalay siya sa mga taong dating malapit sa kanya. At kahit sinabi ng kanyang ina na proud ito sa kanya,
Itinakwil niya ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi na rin niya makita ang halaga ng sarili niya. Tinanong ni Decem na kung mali ba na gusto niyang maintindihan ang sakit na nararamdaman ni Chiyuki, pagpapakita na mas lumalalim na empathy niya bilang arbiter. Gumawa si Decem ng inumin na tinawag niyang memento mori na may meaning na, remember you must die. Uminom si Chiyuki at pinuri ang lasa nito, pero ilang saglit lang ay nakatulog siya. Humingi na si Decem kay Queen ng kumpletong alaala ni Chiyuki, hindi niya alam na matagal na pala itong inihanda ni Nona. Sa 20th floor, pumasok sa elevator si Mayo dala-dala ang katawan ni Harada. Tinatanong niya si Ginty kung talagang babalik ang kaluluwa ni Harada. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Mayo na kahit walang kabuluhan sa paningin ng iba ang buhay niya, pinili pa rin niyang ialay ito para sa taong mahal niya, at para sa kanya, may kabuluhan iyon. Nang nagsara ang pinto ng elevator, biglang nagbago ang Nakizo mask ni Ginty, naging hanya, isang demonyo ng panlilinlang. Ipinahiwatig na niloko ni Ginty si Mayo, at pareho silang pinadala sa Void. Habang si Queen ay lihim na nag-uulat kay Nona tungkol sa request ni Decem, sinubukan ni Nona na umalis sa Nona Ginta, pero pinigilan siya ni Achilles at nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila, indikasyon ng mas malalim pang sigalot sa pagitan ng mga arbiter. Nagising si Chiyuki sa Queen Decem, dala na ang lahat ng alaala niya. Pinakita ni Decem ang isang kakaibang test, isang button na kapag pinindot niya, mabubuhay siyang muli. Pero may kapalit, isang random na taong buhay ang ipapadala sa Void. Ito ang pinakamatinding choice na kailangang harapin ni Chiyuki, ang buhay niya kapalit ng buhay ng iba. Sa isang ilusyon, dinala siya ni Decem sa isang reality na buhay pa siya, kasama ang nanay niya. Tumulo ang luha niya habang nararamdaman ang matinding hangarin na mabuhay muli. Pero habang iniisip niya yun, bumabalik lahat ng memories niya, yung childhood niya, skating career, yung nanay niyang laging nandoon para sa kanya. Naalala niya lahat ang sakit, pero mas matindi ang regret. Hindi lang dahil namatay siya, kundi dahil hindi niya nakita kung gaano kahalaga ang buhay habang buhay pa siya. Pero sa huli, pinili niyang hindi pindutin ang button. Dahil gusto niyang mabuhay, pero hindi niya kayang may kapalit na ibang buhay. Sa unang pagkakataon, si Decem, isang arbiter na dapat walang emosyon, ay umiiyak. Tinanggap niya na may halaga ang emosyon at ang bawat tao ay dapat maunawaan, hindi lang i-judge sa mga kasalanan nila. Si Chiyuki ang nagturo sa kanya kung paanong magmahal, masaktan, at lumaban sa kabila ng sakit. Samantala, sa Nona Ginta, hinarang ni Achilles si Nona. Galit ito dahil nadiskubre niyang binago ni Nona ang sistema. Pinayagan niya si Decem magkaroon ng emosyon, isang bagay na labag sa patakaran ng mga arbiter. Tinawanan ni Achilles si Nona at sinabing hindi niya pwedeng baguhin ang patakaran ng mundo. Pero hindi umatras si Nona, naniniwala siyang para sa mas makataong judgment, kailangan ng empathy at damdamin. Sinalubong sila ni Claves at pabalik sila sa Queen Decem. Bago pumunta si Chiyuki sa paruroonan niya, sinabi ni Decem na masaya siya na natulungan niya si Chiyuki at iyon na ang magiging goal niya as arbiter. Ang makatulong sa mga tao. Sa wakas nagkaroon na ng hatol sa kaluluwa ni Chiyuki, siya ay mapupunta sa reincarnation. At sa huli, sinabi ni Chiyuki na dapat matutong ngumiti si Decem. Habang si Nona, kahit pinigilan ni Achilles, ay nagpatuloy sa plano niya na baguhin ang buong sistema ng judgment. Gusto niyang dahan-dahan palitan ang mga arbiter ng mga katulad ni Decem, hindi perpekto, pero marunong makinig, magmahal at umunawa. At doon nagtatapos ang recap ng Season 1 ng anime series na Death Parade. Sana ay nagustuhan ninyo at panoorin nyo rin mismo ang series. Please also like and subscribe.